Sa mundo ng Philippine entertainment, isa sa pinaka-iconic na girl groups ang Sex Bomb Dancers, a group na nagsimula lang bilang background dancers, pero kalaunan naging household name, role models, at multi-platform performers na minahal ng buong bansa. Late 1990s, sa programang Eat Bulaga, may isang grupo ng dancers na binuo bilang chicken sandwich. Dancers. Simple lang ang trabaho nila. Sumayaw sa production numbers, magpasaya sa audience, magbigay ng energy sa bawat segment. Pero dahil sa dedikasyon, disiplina, at lakas ng appeal, napalitan ang pangalan nila naging Sex Bomb at doon nagsimulang umangat ang pangalan nila sa buong Pilipinas. Isa sa pinakaunang sumikat ay si Rochelle Pangilinan na nagsimula bilang simpleng probinsyana mula sa poverty pero may pangarap at talento. Siya ang naging puso at lakas ng grupo, dancer, leader at inspirasyon. Kasama niya sina Jopay Paguya, Sunshine Garcia, Ira Bermudez, at iba pang miyembro na nagbigay ng sari-sariling flavor sa grupo. Habang lumilipas ang panahon, hindi lang sila basta dancers. Pinaghalo nila ang dance, attitude, personality at teamwork. Kaya sila naging kakaiba kumpara sa ibang grupo. At higit sa lahat, araw-araw silang nagpa-practice. Kahit pagod, kahit walang tulog, kasi iyon ang prinsipyong bumuo ng Sex Bomb, walang sayang na oras. Trabaho muna bago fame. Early 2000s, dito sila tuluyang sumabog ang kasikatan. Lumabas sila sa Daisy 7, ang kanilang long-time drama anthology na umabot ng 7 years sa TV, isang bihirang achievement para sa isang dance group. Nagkaroon pa sila ng hit songs, kabilang na ang legendary na Spaghetti at Bakit Papa. At na ngayong 2025, muling bumalik ang Sex Bomb Girls. Noong Disyembre 4, 2025, nag-reunion concert sila sa Smart Araneta Coliseum, tinawag na Get Get All. The Sex Bomb Concert. Sold out agad ang venue. Napuno ang Araneta. Tagahanga mula sa iba't ibang henerasyon, mga millennials, pati na rin Gen Z nanood. Muli nilang inawit at sinayaw ang ilan ng kanilang sikat na hits at ramdamang energy. Nostalgia at pagmamahal ng fans. Dahil sa sobrang demand, nag-announce sila ng pangalawang araw ng concert sa Disyembre 9, 2025 sa SM Mall of Asia Arena. Pero hindi lang ito concert, parang pagbabalik. Isang pagkakataong balikan ang masa at enerhiya ng Sex Bomb noong 2000s at ipagdiwang ang legacy nila sa bagong henerasyon. Tuloy ang ibig sabihin nito para sa kanilang success story. Pinatunayan na kahit kalipas ang maraming taon, may mga miyembro na matagal nang hiwalay sa spotlight, kayang bumangon at muling sumikat dala ang alaala, talento at tiyaga. Ipinakita na ang kanilang appeal ay hindi lang pang nostalgia, kundi tunay at malakas. May mga bagong tagahanga, may loyal fanbase. Patunay na female dance pop groups ay may puwersa at may lugar pa rin ngayon sa modernong musika at entertainment. Kahit maraming pagbabago sa industriya, kung na-inspired ka sa kwentong tagumpay nila, please like and share.